them if we say may provisional arrest, we have him in custody, but a Philippine judge has to decide whether or not we can turn him over to you? If I may, Your Honor, international conventions actually respect compliance with the domestic laws. Even the Rome Statute, in the cooperation, the requirement is application of the laws of the country, of the custodial state. So it's up to the custodial state how to comply. There is no issue that we should comply with all these international obligations. That's not the dispute. The dispute is how to comply. And the manner of compliance is governed primarily, of course, by the Constitution, the highest law of the land. And that's precisely why the diffusion notice stated provisional arrest or extradition, because so this is the parallelism of what I want to make. If the ICC knows na pwedeng provisional arrest or pwedeng extradition, they give it sa Interpol, hindi naman magagalit ang Interpol kung nagbigay silang red notice at ang sagot mo sa Interpol, we have him under custody but we cannot release him to you unless a Philippine court so orders or unless we give him enough time to seek legal remedy. Because of course, if the person doesn't seek legal remedy, para na rin yung sinurrender. Because the whole argument is that we're just helping Interpol. So I just wanted to clear that up. And again, ang hirap ng Facebook o media interview kasi hindi nakakasagot yung kabilang side. Eto, we can, I'll stop there. This warrant presented to PRRD at the time he was arrested. Kasi may katanungan, di ba? At may sinasabi si Attorney Medialdea na hindi daw pinakita sa Pangulo. Pwede bang may sumagot? Si General Torre, mukhang kabisado niya. Siya yung nasa video eh. Again, ma'am? Hindi. Yung warrant nung natanggap ninyo yung warrant, naipakita ba yung ICC warrant sa Pangulo? Kay Pangulo Duterte, pinakita ba ninyo sa kanya? Nung inaresto siya, di ba, obligado kayo magpakita ng warrant. Yes, ma'am. Anong pinakita nyo? Right at the tube, ma'am, the Yusek Nikiti, together with PG Fadulion, together with me, gave them the electronic copy through retired General Munti Agudo, ma'am, because that's their condition. They don't recognize the diffusion order. They really want to have a copy of the warrant. That's why a soft copy was given to them on the tube. And a hard copy was printed and later on received by Attorney Delgra in the 250th wing, sir. 250th wing, ma'am. May pagkakataon ba si former president na basahin to? Kasi ang pagkaintindi, hindi. Tingnan natin muna yung video kasi mas maliwanag doon. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin na ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis. So ang sabi po ninyo, hindi naman kailangan yung warrant eh, kaya hindi ninyo pinakita. Tama po ba yun? Ma'am, that is a very, very different interview in the aftermath. But I'm talking of... Anong pinag-uusapan sa interview? And I'm talking about we have already veered on the general rules on the warrantless, on the service of the warrants. Because during the time, and up to this time, there are still a lot of people saying that I'm wrong in there, that you cannot arrest a person with a warrant that you know as a person has a warrant, yet you cannot serve it without the physical warrant. So, all the lawyers know here Diba ang that sabi, I'm right there. kailangan ng warrant as soon as practicable. At hinihingi talaga ni former president. Di ba hinihingi niya? Hinihingi ng abogado niya, asan yung warrant?
Tama, di ba? Iniintindi Yes, nila. ma'am. Anong pinakita nyo? We gave them the electronic copy of the warrant and it was given to them by Yusek Nikiti together with PG Fadulyon. It was received by Yung General warrant, anong klase yung Monteagudo. itsura ng warrant? ICC, Interpol, It's ICC warrant, ma'am. ICC Yes, warrant. ma'am. That was directed to the Interpol. That was the attachment of the diffusion order. Pero ayon sa ating batas, di ba, napakaliwanag naman na yung court o judge, kinakailangan Pilipino. Di naman sakop nun yung Interpol, yung ICC. Bakit naging warrant rin sa Pilipinas yun? I will defer the answering to that question to the DOJ, ma'am, because I was with the DOJ during the time, and it was the DOJ. Hindi, nandun si Yes. Prosecutor Fadulyon eh. Ikaw naman Yes, ma'am. pumasa ng Miranda rights, hindi man lang yung prosecutor. Tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Ma'am, we're talking situation in the tube. Hindi, sinabi mo kasi, ang liwaliwanag, sinabi mo, hindi naman kailangan ng warrant eh. It's a different matter, ma'am. Altogether different matter. Bakit? Ilang warrant ba yan? One warrant, but different. That question on the interview is a different situation, ma'am. So, kailan mo pinakita yung warrant? Yung sinasabi mo electronic copy? The first time, ma'am, it is not At kanino? me. It was not me who showed the warrant. It was Yusek Nikiti together with PG Fadulyon, together with me there in the tube of the plane. The former president is still there inside the plane. It was given to retired General Monteagudo, who is with the party. And because during the time, E.S. Mijaldea and the wife and Attorney Delgra had already went back inside the plane and told us, hindi kami lalabas kung wala kayong maipakita ang warrant. Kaya nga, so, when was the accused finally shown the warrant of arrest? Diba dapat as soon as practicable ang sinasabi? Kailan mo pinakita mismo kay former president? I believe, ma'am, the electronic copy is already acceptable now in the rules of court. Yun na nga, pero pinakita mo ba kay Presidente Duterte? It was not me who they invited inside the plane. It was the PCTC through General Alcantara, whom they invited inside the plane, showing to them and explaining to them the warrant. Ganun ba? Napaliwanag ba ninyo, Executive Director Alcantara? Kasi parang ang bilis-bilis lang naman ninyo dun sa aeroplano. Ang nakita naming final warrant, 15 pages po. Ganun lang kabilis na Tama nabasa po ka yung agad? 15 pages po, pero i-present po namin kay President Duterte na nasa Nabasa niya lahat, 2.0. 15 pages? Ah. Ang bilis-bilis lang lumabas eh. Oh, hindi po niya nabasa yun. Hindi niya nabasa. Oo, hindi niya. So, bakit? Doon po namin present sa kanya sa... Kaya nga, pero ba't hindi niyo pinagbigyan na basahin? Yung- Kasi karapatan talaga ng akusado at ng arestado yan, di ba? At that point in time, ang may kopya po ng warrant ay si General Alex Monteagudo. Nagbabapiring po sa telepono niya. Matagal pong mabuo dahil... Siyempre, nasa airport. Oo, kaya Tapos nasa loob kaya ng nga po. aeroplano. Kaya So, nga sa po, madaling sabi, Kaya nga po nag-print kami ng hard copy. So pagdating po sa 250, doon na ibinigay sa kanila yung warrant. Madam Chair, just on the warrant. yes, Senator Yeah. Cayetano, please go ahead. Just one insight on the warrant and just to bolster my point kanina na bakit mas maganda na or bakit essential for me my local court, no? If you look at paragraph 12, before you look at it, can anyone in the room here tell me, I know the former president was accused of extrajudicial killing, of crimes against humanity. Pag sinabi yung torture, pwede kasing bago mo patayin, di ba? Pwedeng emotional torture, pwede mong gulpihin torture. So, included na yan. But does anyone here, can anyone tell me here that during his 6 years and before that, he was accused of ordering or himself raping people? Diba? I do remember malaking issue about his statements about a missionary who was raped
And inexplain niya yon na frustrated, galit siya. But is anyone here accusing the former president of raping or ordering the rape? Parang wala naman, di ba? Okay, if you look at, dahil walang, just for the record, Madam Chair, dahil wala naman nagtaas ng kamay or nagsabi, paragraph 12, the chamber notes that the prosecution alleges, let me say it again, the chamber notes that the prosecution alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape under Article 7, subparagraphs 1 ba yan, F, 71, G of the statute were committed as a widespread and systematic attack against the civilian population. Ulitin ko the chamber notes that the prosecution alleges. So the prosecution in the ICC alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape were committed as part of a widespread and systematic attack. For me, it's the first time I read that someone was accusing the president, the former government. But if you look at the last page of the warrant, or second to the last page, page 14, no? Issues a warrant of arrest. So for these reasons, the chamber hereby issues a warrant of arrest for Rodrigo Roa Duterte, born on 28 March 1945, for his alleged criminal responsibility pursuant to Article 25, Paragraph 3, Paragraph A of Statute for the Crime Against Humanity of Murder, pursuant to Article 7(1)A, wala yung G na rape, committed in the Republic of Philippines during the relevant period as set forth in this warrant of arrest. So I just want to make this point, Madam Chair. So kung sa akin nangyari to, pupunta ako sa Philippine Court at sasabihin ko sa Philippine Court, sir, makita mo naman, sa Marites at Chismis kinuha ng prosecutor ng ICC. Padadala mo ako doon, pinakamaikse, 4 to 6 years yung hearing, deprived of liberty. Yung prosecutor mismo nag-allege ng rape. The harshest critics of President Duterte accuse him of being insensitive to women, saying misogynist, masama yung etc. And I won't defend him there. It's on the record, di ba? And also accused him of being insensitive to a foreign national who was a missionary here who was raped. But I haven't heard na inaccuse siya ng rape or ordering rape. Ang alam ko nga, galit na galit siya pag ministreat yung mga kababaihan. So, dun pa lang, questioning ko to before a Philippine judge. Kasi, kawawa naman ako pag nandun. So that's my point. So, the second point I just want to make kay SOJ is, I personally will respect its sub judice because this case in the Supreme Court is so important. But just for the record, it's nag-rule na rin, kung hindi ako nagkakamali, nag-rule din ang Supreme Court dyan na we cannot stop the hearing or we can continue kahit na sub judice. But he's not asking naman to stop the hearing. He's just saying, can we be sensitive to that? Because they're going to have to put their position on paper and present it before the Supreme Court. So, mamaya, Madam Chair, more factual na lang yung mga tanong ko rather than issues para yung facts naman, SOJ is not naman under dispute, diba? And will help us pa nga sa doon. But this is just an example. And I just read this morning, pero nagulat lang ako doon na yung prosecutor pala may ganun allegation, no? Oo. Kaya nga nagkagulantaan. Palibasa, nakita natin yung warrant much later. Did any one of you, General Marbil, General Torre, meron ba kayong hawak na ICC warrant of arrest at the time of his arrest? Parang electronic copy lang, tapos pinakopya muna, tapos binigay na pagdating doon. Bakit ganun? Samantalang March 10 pa lang nagmo-mobilize na ng libu-libong pulis. Pagkatapos alam na natin na magkakaganito dahil nabalitaan na nga sa Hong Kong. Kung ganun, bakit walang warrant doon sa mismong pag-aresto? Electronic copy lamang at nagpa-imprenta pa. Ba't nagkaganon? May I differ on the wisdom of the SOJ to explain on the legality of the electronic copy of the warrant, ma'am? Hindi naman tinatanong yung legality. Okay lang yun. Ang tinatanong ko, bakit parang unprepared kayo samantalang prepared na si General Marbil?
Madam Chair, I just want to make clear na ang trabaho po ng police is really to assist po yung PCTC natin. Yun po yung and what we have is tama po yung sinasabing order ng diffusion. So ito po yung nangyari. We rely po dun sa PCTC, dun sa lahat ng mga documents that they need na gagamitin po dun sa effect ng arrest. Ito po yung ginawa po ng again, ang uulitin ko, we are Dapat yung PCTC nagdala ng warrant. Ba't nga ba kayo walang warrant? It was stated ipapadala po through diplomatic channels state po yun So, dapat diplomatic channel. Nangyari ba yon? Kung diplomatic channel yung DFA, ano ba nangyari sa warrant na yan? Sa dinami-dami ng handa ninyo, sa libo-libong pulis at sundalo na kinalampag, wala bang nag-isip na kinakailangan dalhin yung warrant? Your Honor, if I may, wala po kaming information o wala kaming natanggap at all. Kayo naman sa PCTC, wala rin kayong natanggap? We requested for a copy of the warrant and we got it the next day. Opo. The next day being, The warrant that came from the kaya nga, what the day system. na? The next day is 12 po, 12. So, hindi rin ninyo na ipakita kay Presidente Duterte. Bale tama si General Torre na warrantless arresto. Pinakita po namin yung hard copy sa 250 pero sa lawyers po nila natin binigay. Madam Chair, can I clarify? Kasi ang sinasabi din na redacted copy lang ang binigay, hindi rin kompleto, kaya hindi nila mabuo. At yun nga, nagkagulatan, Can I bakit clarify? meron pa? Can I clarify that, sir? It was a sealed warrant, correct? Hindi. Hindi po. Electronic hindi. electronic yung nakuha po na No. Ano ang pinadala ng ICC? Kasi parang sa ibang news report, sabi sealed. Pag sealed kasi, hindi dadaan ng DFA yon. So yun nga ang question. What was sealed, sir, was the warrant of arrest was sealed Okay. before March 11. Yes. Tapos kanino, sir, pinadala? Sino magbubukas noon pag When they demanded a copy of the warrant, we relied on our fail-safe mechanism. We have a fail-safe mechanism to make sure that the documents are secure in our possession. So it's the DOJ that produced the Yeah, warrant. hindi sa may bias ako sa DFA, but I've worked with these people. Kasi pag sealed, may option na hindi padaanin sa kanila. At kahit pinadaan sa kanila, I don't think they have the authority to open it. Diba? Yes, but we had to use our fail-safe because the PCTC could not produce the warrant, so we had to use our fail-safe. But once naman it's opened by the proper authority who's allowed to open it, diba, to unseal it, then syempre Philippine law na. Ipapakita mo talaga dun sa na. Yes, we showed it to the president and to his lawyers. Teka, mapapaliwanag lang ako. Tell me candidly, at the time you apprehended PRRD, nung inaresto si former president, yung ICC warrant, nasa inyo na ba, General Torre? Yung totoo. Kasi you're under oath, alalahanin ko. Yes, ma'am. It is with us. It was already with you. Yes, ma'am. Electronic. Yes, ma'am. Electronic. Wala Yes, kayong ma'am. official copy? Electronic walang copy, ma'am, hard given copy? electronic copy given to me by Yusek Nikiti of the DOJ, ma'am. Sa DOJ. Kaya sa inyo, kasi parang nagtuturoan kayo, sabi ninyo, na dapat yung PCTC ang nagbigay. Pero wala kayong binigay. Sabi ninyo, dapat DFA. Nalilito po ako. Hindi po. Hindi po nagtuturoan. We had the copy of the warrant, not electronic copy of Sa dinami-dami ng Exactly. nag-aresto kay Presidente, walang nag-isip na kinakailangan bigyan ng kopya na hard copy, opisyal, at talagang... binigyan po namin sa Saan? Saan at 250 kailan? po, binigyan po namin. Nung ma-print na po yung hard copy. Saan yun? Sa 250 po. Sa Villamor? Meron po. Ano yung 250 po? Sa Villamor po, Villamor. Binigyan po siya ng kopya. Hard copy po. So nandun, anong oras? About shortly before 12 po. Around 12, around noon at that time po. Noon. Noon time? Naibigay ng noon time? Opo. Pero anong oras ba hiningi? Di ba napakaaga pa nun?
Humihingi po sila from the tube. Starting from the tube, humihingi na po Anong sila. oras yun nung hihingi When sila? they arrive po, it's about 10 o'clock. 10 o'clock. Or at, So 2 oras makalipas bago ninyo naibigay. Just to be clear, Yes. just to be clear, General Torre, maybe you can explain the process of serving the electronic copy, which constitutes a legal form of serving the warrant. Yes, ma'am. After they disembarked, as I have learned from General Torre, they asked that it be postponed, that they be brought first to, ano ba nangyari doon na General pagkatapos nung attempted? They only disembarked when the electronic copy was produced and given to them. So, kaya sila lumabas. And when they step out of the plane, at the junction of the moving part of the tube, PG Fadulyon met them and attempted to read the rights to President Duterte. And all of them said, pwede ba mamaya na yan at pa-diffuse muna natin ang tension, doon na lang sa 250th Airlift Wing. So we acceded to that request. We arrived at the 250th Airlift Wing. They were given refreshments. They were allowed to refresh. They were allowed to, para generally pababain lang ang tension ng lahat. And then we, after an hour or two, we returned, and that was the video that you saw when I was reading the rights in the cell phone, which basically it's memorized already. So just a formality, and then they asked at that juncture, they asked for the written. They want a printed copy. So I went out of the room, stepped out of the room, printed it, and gave it to them. Okay, yung printed copy, may allegation na redacted copy daw to. Hindi daw kumpleto, hindi daw buo. Parang simplified lang or pinaiklian. Tama ba? O buong buo? Buong buo yun, ma'am. It was Ilang pahina? 15 pages. Yung 15 pages na kumakalat ngayon, Yes, yun na ma'am. yun. So Yes, yun ma'am. din ang naibigay doon sa Villamor. Yes, ma'am. That was properly received by Attorney Delgra in a signed So Attorney receiving copy. Delgra. Yes, ma'am. Pero nakita ko sa ating video na iba ang pangyayari tungkol sa abogado. Pwede bang panoorin natin? Kayo, kanina pa eh. Hindi naman lahat, ilan ang hinuli ngayong araw na to, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisang tao. Ilan ang binigyan ng ganitong... Sa residential house kayo namin. Sir, hindi ko humingi ng pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? That's precisely the point that I'm saying. That's precisely the point. Please lang, bawal hawakan. Bawal hawakan. Bawal hawakan. Tumayo ko na lang. Bawal The right to hawakan. counsel is something that has to be observed and Huwag respected. kayong umawak. Huwag kayong nakipakialam sa kanila. Huwag kayong ano yung lawyer. Bawal. Huwag mo tayo Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. Nag-uusap pa kami. Huwag mo hawakan. Huwag mo hawakan. Huwag mo. Nag-uusap pa kami. Attorney, please. Huwag mo hawakan. Is this what you want? Is this what you want, Mr. President? Huwag mo hawakan. Time lang eh. Time lang. Kayo mga Huwag mo hawakan yung nanay ko! Pakina mo! Hindi, kayo mga sundalo, tanungin ko kayo, anong kasalanan ko? Okay, dito sa video nakikita na si General Torre hinihila yung abogado. Standard procedure po ba ito ng Madam Chair? PNP? Bakit mo kinakaladkad yung abogado? Hindi ba karapatan ng isang akusado, arestado na magkaroon ng abogado? Bakit ayaw ninyong palapitin yung abogado? Gabi na uyan, ma'am. That's already the time that I'm forcing everyone to board the plane. I'm already forcing the former president to board the plane, ma'am. Tapos na yung napakarami ng optics sa kanilang ginawa dyan, ma'am. And Interesting use po of force. You were forcing them. Yes, So you ma'am. admit you forced them. You I used have violence. to. I have to because they won't go with us voluntarily, ma'am. So I have tried all the lahat ng pakiusap ay Mga ginawa general namin naman, sa buong araw. dinami-dami ng pulis, ang tanda-tanda na, may sakit pa. Sa palagay mo, masisindak pa yun. O kaya bang lumaban nun?
In fairness to the President, ma'am, after I handcuffed E.S. Mijaldea and told Attorney Delgado that he's the next one to be handcuffed and boarded on the bus, the former President actually acceded and said, sige na, alis na tayo. And you saw that on video. Well, It was nakita namin, Romy. di ba, hinihila mo yung upuan. Hindi ba dapat, talagang General Torre, kailangan makinig ka doon sa sinasabi ng abogado? Di ba karapatan nun? I have already arrested, I even arrested E.S. Mijaldea, ma'am, for obstruction of justice and placed handcuffs on him. That was already the last parts because masyado ng gabi, aabutin na kami ng umaga din, ma'am. It's Ilang already oras na? unreasonable. 2 oras pa lang. Kalalanding lang ng Hong Kong ng alas 10, alas 12 12 hours. pa lang to. 12 hours, ma'am. Kaya nga, anong oras to? Kasi Mga sabi 7 mo o'clock na. kanina, 10 o'clock Mga 8 o'clock yan, ma'am. Yung kay Delgra. O, anong oras na Mga yun? 8 o'clock yan, ma'am. Sa umaga na yan? Gabi. 7 o'clock, 8 o'clock ng gabi na yan, ma'am. 8 a.m. Ay, 8 p.m. Yes, ma'am. Gano'ng katagal na yon? 10 hours, ma'am. 9 hours. Naka 9 to 10 hours na. So, sa palagay mo, si former president had sufficient chance to challenge na the validity of the arrest. So, sinasabi ninyo na 9 to 10 hours na yan. Kasi nakuha niya yung warrant nung alas 12 mahigit. Hating gabi lampas, ano? Tapos, Tanghali, ma'am. Tanghali, ma'am. Niya nakuha ang okay. warrant. Tapos, tumagal pa sila ng ilang oras. 11 hours. Ng 11 hours, sinasabi po ninyo. Yes, ma'am. They attended to serve the warrant when they disembarked. They asked that it be deferred until they reached 250. Upon reaching 250, they asked for some refreshments and they cooled down. Upon being more calm and after conferring with their lawyers, the warrant of arrest was served in total, in full, and their rights were read. So sa tingin ninyo, itong 9 to 10 hours sapat na para sa isang pangkaraniwang tao na makakuha ng sariling abogado, tapos i-check yung kanyang warrant, pagkatapos mag-draft, mag-file ng maayos na petisyon ng habeas corpus. Ganun ba yun? Ma'am, you must, I think the record showed that there were 3 lawyers with him in conference with him during the entire time. Attorney Delgra. Paano makakapag-file yun? Gabing-gabi na, hindi naman court hours. They had filed a case of a TRO with the Supreme Court. They tried their legal remedy. It was duly recorded and there was no TRO given by the court, ma'am. So, ma'am, just to be clear, they had their chance to seek legal remedy as shown by the actions of their lawyers by approaching the Supreme Court. So there was no due process denied, ma'am. Siguro sasabihin ko at tatanungin ko kay Attorney Medina, ang ating constitutionalist po rito. Masasabi ba natin na nabigyan si PRRD ng sapat na pagkakataon para alamin itong validity ng kanyang, yung katotohanan ng kanyang pag-aaresto? Ilang oras ba yung sinasabi natin na sufficient time, yung sapat na panahon? Thank you, Madam Chair. Just to clarify, I will just be consistent with the opinion that I posted, that there was no reasonable opportunity. That is not to denigrate or cast aspersion on the character or competence of our officials. And also, I have very limited facts when I wrote the opinion. But just as a comparison, if you filed an extrajudicial proceeding, if you will file a petition, the court will order the arrest. The subject of the arrest will have the opportunity to answer, and then the court will have the opportunity also present evidence. The court will have the opportunity to weigh the evidence, and then issue the ruling. For example, in the case of Mark Jimenez, he had more or less over a year to dispute his extradition. So